Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Batangas Port kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero magbabakasyon po sa probinsya. May live report si Rida Reyes. Rida. Yes, Igan, mangilan-ngilan pa nga lang ang mga kababayan natin na nag-aabang ng kanilang mga biyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. Karamihan sa mga pasaherong naabutan natin kanina dito na sa terminal nagpalipas ng hating gabi. Paliwanag nila, naubusan na raw kasi sila ng trip kagabi kaya naghintay na lang sila hanggang ngayong umaga. Tinatayang nasa 3,000 hanggang 5,000 ang dami ng mga pasaherong bumiyahe kahapon. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, mananatili pa rin daw na mahigpit ang kanilang seguridad, lalo pa nga at mamayang hapon hanggang bukas ng umaga nga inaasahang pagdagsa ng mga tao dito at lalo pa nga at Biyernes ngayon at umpisa na nga nitong long weekend. Sa entrance pa lang ay maigi ng iniinspeksyon at ang bawat bagahe ng mga pasahero. Kumpleto rin ang kanilang police and medical assistance desk para tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi na namin naabutan yung last trip ng ferry boat. Oo. Yun, kaya dito muna kami nagpaumaga. Para iwas siksikan, saka siyempre iba yung maagap kaya sabi nga daig daw ng maagap yung masipag. Igan, ayon pa nga sa pamunuan ng Batangas Port ay kumpara noong mga nakakaraang taon ay medyo mas kakaunti nga ang inaasahan nilang volume ng mga pasahero ngayong weekend ay dahil nga raw ito dahil noong nakaraang linggo ay nagsiuwi na ang ibang mga pasahero para bumoto para sa barangay at SK elections. Ngayon man ay magiging full alert pa rin daw o maging full force silang magbabantay dito para na rin sa kaligtasan ng lahat ng mga pasahero. Igan? Maraming salamat, Rida Reyes, sa Gulat Live mula sa Batangas Port. Manila South Cemetery maagang binuksan para sa mga nais ng maglinis ng puntod. May live report si Dante Perelli. Dante? Yes, Rhea, tinatayang mahigit kumulang kalahating milyon ang dumadagsa dito tuwing undas. Kaya naman ang pamunuan ng Manila South Cemetery ay gumawa ng paraan para hindi magkagulo ang mga tao dito. Bukas na ang itinayong tigisang hagdan sa gilid ng pader sa may Kalayaan Avenue at Metropolitan Avenue na magsisilbing alternatibong daan ng mga dadalaw sa puntod. Simula bukas ay 24 oras na itong bukas, kaya magtatalaga na rin ng gwardya dito para magbigay ng seguridad. Mamayang hapon naman ay ikakasana ang mga railing sa harap ng main gate ng sementeryo para ihiwalay ang mga babae sa lalaki at senior citizen. Ang mga tolda namang ito ang magiging command post ng mga pulis at rescue team. Mula naman bukas ay isasara na ang kalye ng South Avenue at Vito Cruz Street sa mga sasakyan. Pero ngayong gabi pa lang ay di napapayagang makapasok ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Samantala, Rhea, maari pa rin maglinis ng puntod kahit sa mismong araw ng undas pero di napapayagang magdala ng mga kutsilyo at itak. Tanging mga walis, timba at mga gamit sa pagpipintura na lamang daw ang pupwede. Yan ang latest update mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelli, nag-ulat live mula sa Manila South Cemetery. Mga babaeng pulis itinalaga ng NCRPO na magronda sa mga matataong lugar sa Metro Manila ngayong undas. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Naka-beret at combat boots, sila ang mga tourist police ng NCRPO. Kaya wag na kayo magtaka kung makita nyo silang paikot-ikot sa iba't ibang lugar sa Kalakang Maynila ngayong undas. Ang kanilang misyon, siguruhing maayos at mapayapang sitwasyon habang ginugunita ang Halloween at undas. Pero lalong wag magtaka kung mga babae ang roronda. Sila kasi ang inatasang maging frontliner. Malamig kasi yung sa mata ng tao kapag nakikita nila ay mga babaeng pulis na nagpapatrolya. Kapag kasi mga kalalakihan ang ikot ng ikot sa mga establishmento, kung minsan nababahala yung kababayan natin. Kaya naman sina aling pulis, excited ng sumabak, mapasatakbuhan man o balyahan kung kinakailangan. Kayang-kaya din naman po kasi dumaan din kami sa iba't ibang training din po na. Hindi rin natin maiwasan yung mga masasamang loob, pero hanggat makakaya namin, bilang policewoman, gagawin namin makakaya namin. I don't think it really matters. Female, male, I mean, they're police, they're in charge, authority. Makes you feel safer. Pagka babae kasi kahit papano meron silang imoralidad.
Nakaalerto na rin ang iba't ibang unit ng PNP sa buong bansa para sa Halloween at undas. We are now looking at number one, the problems on traffic. That's number one. Particularly on Friday afternoon and a Friday night, Manila going to the provinces. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Samantala, balikan po natin si Oscar Oida sa Araneta Center Bus Terminal at kasama niya roon si NCRPO Director Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome. Oscar. Okay, Rhea, nandito nga tayo sa may Araneta Center Bus Terminal. At habang nagsasagawa tayo ng report dito, ay patuloy ang ginagawang pag-inspeksyon ng mga kagawad ng Philippine National Police dun sa mga bus na babiyahe ngayong araw dito sa Araneta Center Bus Terminal. At para nga makausap natin o malaman natin yung detalye ng isinasagawa nilang pag-inspeksyon, kasama natin si NCRPO Chief Nicanor Bartolome. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat. Okay sir, kanina pag-uusapan natin, taon-taon, ito talaga binabantayan ng gusto itong Araneta Center Bus Terminal. Isa to sa mga talagang dinadagsa ng mga biyahero, lalo pat panahon ng undas. Ano po sir yung mga major na adjustments na ginawa nyo para nga matugunan yung mga previous problems? Actually, ang dinagdagan natin ngayon dito yung seguridad na gagawin sa paligid nitong bus terminal. Kasi alam naman natin na secured na nga itong compound na ito. Pero baka sa paligid, bago makarating yung ating mga pasahero, baka naman sila ay mabiktima ng anumang karahasan. Kaya nga sa paligid nito, marami tayong mga nagpapatrolya, yung iba on bike, yung iba on foot, upang masigurado na bago sila dumating sa bus terminal, safe pa rin yung ating mga pasahero. Okay. Sir, sa pagsasagawa naman o pagkakonduct naman ng actual bus inspection, ano po yung mga particular na chinecheck ng mga kagawad natin sa PNP? Well, doon pa lang kasi pagpasok ng ating pasahero ay chinecheck na yung mga bagahe nila ng mga security personnel dito at saka ng ating mga miyembro ng PNP. Mga bawal, syempre, yung mga deadly weapons, mga explosives, pati nga yung sabi ko kanina, nung mga nakaraang panahon, meron ako nakitang LPG tank. Yung bawal din ho yun dahil baka sumabog ito sa loob ng bus. Pagpasok ng pasahero, syempre after na inspection,